sa pinagmamalaki ni Xavier ay ang kanilang special business partners. Bali, ito po yung mga gawa ng mga mute and deaf ng La Union. So, sila po yung gumagawa, then binibenta po namin dito. And kami na rin po nagsusupply sa iba't ibang mga... Pero ang ganda in fairness ng bracelet nila, Oo, anong gawa nito? Parang mga woods, tsaka it's very nice. Bato, Look at that. pebbles. Nag-umpisa yan nung may customer kami noon na parang mute and deaf. So, napansin ko sa isang server ko na nahihirapan siya makipag-communicate sa mga mute and deaf. Na-realize ko na why not come up ng isang project na tipong ibibigay ko ng idea sa kanila tapos gagawin nila kung ano yung skill nila or talent nila. So, may kaibigan din akong local artist na tumulong sa akin na marami siyang kakilalang mga mute and deaf din. Yung mga bata, gumagawa po sila ng bracelets, tapos binibenta po namin dito. 5 taon na ang proyektong ito ni Xavier at maraming mga persons with disabilities ang nabigyang kumpiyansa dahil dito. Noon, wala pa akong trabaho. Lang siya, wala siyang trabaho, nag-aantay lang, naboboring. Nag-aantay, may mga nagte-text sa kanya, tumatawag, nagmamasahe. Noon, wala akong pera, mahirap ang buhay. Ngayon, pag-travel ako, ginagamit niya na sa pamasahe. Dito, sa Halo-Halo Ilocos, sinusuportahan nila yung mga pipe, nagpapasalamat daw po sila. Ano ang naituro ng negosyo sa'yo? Mas maging matyaga. Tapos dapat yung determinasyon mo nandun lagi. Yun. Pero maraming Pilipino takot magnegosyo. Gusto maging OFW. Siguro po yung mindset nila is yung lugi. Yun po. Parang, kasi kung minsan po yung mga ibang negosyante, nagnenegosyo lang sila dahil gusto lang nila. Hindi yung dahil mahal nila yung ginagawa nila. Dapat ba mahal, hindi lang gusto? Opo. Dapat, anong kaibahan nun? Kasi po dapat yung passion mo nandun eh. Dapat hands-on ka sa ginagawa mo. Alam mo kung yung umpisa hanggang sa huli kung paano patakbuhin ang negosyo mo sa isang araw.